Ang puso natin ay isang lugar ng digmaan at labanan sa pagitan ng mabuti at masama. Kung mayroon doong kasamaan, tandaan na naroroon din si Jesus para ipaglaban ka. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Nagpunta si Jesus sa Capernaum at nang sumunod na araw ng pamamahinga, ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagtuturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Ito'y sumigaw, "Ano ang pakay mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang kami puksain? Kilala kita. Ikaw ang banal na mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka. Lumabas ka sa kanya." Pinangisay ng masamang espiritu ang lalaki at sumisigaw itong lumabas sa kanya. Ang lahat ay namangha, kaya't sila'y nagtanungan sa isa't isa, paanong nangyari iyon? Ito'y isang kakaibang katuruan. Makapangyarihan niyang nauutusan ang masasamang espiritu at sumusunod naman ang mga ito sa kanya. Dahil dito, mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay battle. Mga kapatid, araw-araw tayong nakikipaglaban. Araw-araw tayong nakikipagdigma. Every day is a battle for us. Kayo, ano ang battle mo? Ano ang laban mo? Ano ang digmaan na kinakaharap mo araw-araw? Pwedeng literally, it's relationship. Meron kang kaaway, meron kang di kasundo. And you are battling with your own pride. You are battling with your own struggles, no? Para magpatawad, tumanggap, o magpakumbaba. We have our own battle to win. Minsan yung battle natin, yung laban natin ay sa mismong ating sarili. Alam niyo po, yung ating puso, yung ating kalooban is a battlefield. Sabi nga, nasa ating puso yung good and evil. Parehas yan po. At sa kalooban natin, doon naglalaban ang mabuti at masama. Sino o alin ang nagtatagumpay? Sabi nga nila, kung sino yung madalas mong pinapakain, sila yung lumalakas at iyon ang naglalaban. Iyon ang nagtatagumpay. Kaya kung madalas nating pagbigyan yung kasamaan sa atin, pakainin yung kasamaan sa atin, of course, in every battle, mananalo ang kasamaan kasi ito yung palagi nating pinagbibigyan. Pero kapag yung kabutihan ang palagi nating pinagbibigyan, the good in us will always win. Mga kapatid, narinig natin sa ating gospel ngayong araw na ito. Sa loob ng sinagoga ay mayroong pumasok na lalaking sinasapian ng masamang espiritu. And this gospel is the first exorcism performed by Jesus sa ating ordinary season. Mula nang tayo ay pumasok sa ordinaryong panahon, ito yung kauna-unahang kwento ng pagpapalayas ni Jesus ng masamang espiritu. And it happened inside a synagogue. Ano ba yung synagogue? Replacement yan, no, ng templo. Kasi yung synagogue ay lugar na kung saan sila'y nag-aaral ng salita ng Diyos. They gather, no? Dahil siguro yung mga tao hindi makapunta sa Jerusalem, kaya they have synagogues sa ibang lugar, kumbaga sa atin ngayon, mga chapels, no? And they study the Word of God. They do their worship in the synagogue. And later on, nung wasakin ang templo, ang natira na lang ay mga synagogue up until today. Yung mga Hudyo, they still have the synagogue. Pero ito sa panahon ni Jesus,
synagogue is supposed to be a holy place. Pero bakit merong nakapasok na lalaking sinasaniba ng masamang espiritu? Ano ang gustong sabihin dito sa ating kwento? Mga kapatid, let us always remember na ang puso ng tao, tayo ang templo ng Espiritu Santo. Supposedly, we are also a holy place, a holy ground. Pero sabihin na natin that we are the temple of the Holy Spirit, but still, nandoon sa ating kalooban yung good and evil. Bakit hindi na lang puro good? Mga kapatid, tulad dito sa ating gospel, narinig natin, inside that synagogue, Jesus performed His exorcism. Maganda yung sinasabi sa ating lahat. Sa bawat laban, sa pagitan ng kabutihan at kasamaan, nandun si Jesus. Nandun si Jesus at ipinaglalaban tayo. Dinidepensahan tayo. Ipinagtatanggol tayo. Mga kapatid, kaya lagi nating tatandaan na sa bawat laban natin, hindi tayo nag-iisa. Jesus is always there to fight for us, to fight with us, and to win with us. Kaya napakahalaga ng ating pakikinig sa salita ni Jesus. Napakahalaga that we are open to Jesus sa pang-araw-araw nating buhay. Because without Jesus, we cannot win any battle sa buhay natin. Wala tayong kayang pagtagumpayan. At lalong hihirap ang ating pakikipagsapalaran, ang ating pakikipaglaban araw-araw. You don't need to fight alone. Jesus will fight for you, will fight for us. Siya lang yung may kapangyarihang tunay para yung kasamaan sa puso ay mapagtagumpayan ng kabutihan, ng pag-ibig ng Diyos, ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga na sa pagpasok natin sa ordinaryong panahon na ito, dinadala tayo sa ating ordinaryong araw, ordinaryong buhay, na kung saan humaharap tayo sa napakaraming challenges, napakaraming difficulty. It's like a fight between good and evil in us. Minsan sa hirap ng sitwasyon, ng buhay, tayo napipilitang gumawa ng kasamaan, ng kamalian because of the situation. Mga kapatid, Jesus is always there with us. Hindi natin kinakailangang haraping mag-isa, lumabang mag-isa sa mga hamon ng buhay. Allow Jesus to fight for you. Allow Jesus to work for you. Ang nais lang na Jesus, maging bukas tayo. Pakinggan natin ang tinig na Jesus. Siya lang ang may kapangyarihan para alisin ang kasamaan sa puso at para papagtagumpayin ang kabutihan sa bawat isa sa atin. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, manahan ka sa amin sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Papagtagumpayin mo sa amin ang kabutihan at gapiin ang kasamaan sa aming puso't kalooban. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Inaanyayahan ko kayo na makibahagi sa isang natatanging pilgrimage sa Eastern Europe bilang bahagi ng Jubilee of Hope. Isang pagkakataon po ito upang mapalalim ang ating pananampalataya, mas lalo pang mapalapit sa Diyos at maranasan ang mayamang kultura at espiritualidad ng mga bansang ito. Ang mga tampok na lugar na atin pong bibisitahin, unay ang Sanctuary of the Divine Mercy at Shrine of St. John Paul II sa Poland. Tuklasin natin ang kahulugan ng awa ng Diyos sa pamamagitan ng pagdalaw sa mga lugar na ito kung saan isinilang at naglingkod ang Santo Papa ng awa
si St. John Paul II. Pangalawa, ang debosyon sa Infant Jesus of Prague o Santo Niño de Prague na matatagpuan sa Czech Republic. Palalimin natin ang pananampalataya sa pamamagitan ng debosyon sa banal na sanggol na si Jesus, na kilala sa pagpapagaling at pagbibigay ng mga biyaya. Ikatlo, yung Marian devotion sa Medjugorje sa Bosnia and Herzegovina. Damhin po natin dito yung kapayapaan at mga mensahe ng mahal na Birheng Maria sa lugar na ito ng debosyon at mga himala. At marami pang mga simbahan at santuaryo sa Austria, Czech Republic, Slovenia, Croatia at Bosnia and Herzegovina. Bisitahin ang mga makasaysayang simbahan at santuaryo na puno ng kagandahan, sining at espiritual na kahulugan. Bakit nga ba dapat mong sumama? Dahil una, ito'y isang bihirang pagkakataon upang mas lalong mapalapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pagninilay. Makasama ang iba pang mga mananampalataya ang nagnanais na lumago sa kanilang espiritual na buhay. Siyempre, ikatlo, tuklasin ang mayamang kasaysayan, kultura at pananampalataya ng mga lugar na ating bibisitahin. At para po sa mga interesadong sumama, agad na makipag-ugnayan po sa 0917-5860141 o 0917-823-8461. Huwag po nating palampasin ang natatanging pagkakataong ito upang maranasan ang biyaya at inspirasyon ng Jubilee of Hope. Halina po at maglakbay, magdasal at magdiwang ng pananampalataya natin sa Diyos.